Good afternoon everyone. Nandito kami ngayon sa University of Santo Tomas sa Espanya, Manila. Dito tayo mag-survey ng mga estudyante kung sinong napipisil nila for 2028 election. Tanungin na rin natin sila sa iba't ibang issue sa bansa natin ngayon tulad ng Paksilika and ng impeachment ni VP Sara. So last week galing kami sa Barangay Damian Lagi para sa residential interview tungkol sa mga binaha. Ngayon naman balik tayo sa school ulit para sa university series natin. So hanap tayo ng mga estudyante and kain na rin tayo sa Fusion Alley. For 2028 ba kami napipisil ka na sa kanilang dalawa? Benny! Ano pong dahilan? Because ang dami niya nang ginawa for a good cause, and I don't think lang yung sinasabi nilang palailugaw siya. If you really put into it, if you really put research into it, you would know like the different things na she had done. Parang mas lengthy pa yung ginawa niya kaysa kay, you know, yung the other opponents. So, I think before we vote, we have to research wisely before anything else. And I think considering the situation right now in the Philippines, it's important to do your research. Okay. Ma'am, another question sa mga nagawa ni Mayor Leni, even nung Vice President siya. Ano yung pinaka nagustuhan niyo po? Yung pinaka nagustuhan ko sa ginawa ni Ma'am Leni was yung Angat Buhay nila na foundation. It really helped a lot of people, especially yung mga people here in Metro Manila. And I love the way nasasakop niya yung both our generation and the other generation, like millennials, and sakop niya talaga lahat. Ma'am, another question sa impeachment ni VP Sara. In favor ka po ba? In favor ako dun sa impeachment niya because ang dami niya nang nagawa na nag-o-oppose sa benefits namin instead sa benefits ng nagagamit ng ibang tao. Parang hindi na puput into work talaga yung mga ginagawa niya. So I think pwede naman ibigay yung position niya to a more fitting person who can do the job well. Ma'am, last question. May issue pa tayo ngayon sa Paksilika. Anong masasabi mo dun? I'm against pro-Paksilika because yes, there are so many benefits to Paksilika, but we have to consider the people who are living in the environment that they are putting the manufacturing and the work into it. So we have to consider all Filipinos, not just ourselves, but Filipinos around us. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you sa oras. For 2028, baka kami napipisil na kayo sa kanilang dalawa. For me po, syempre po si Ma'am Leni din po. Kasi alam naman po natin, maganda po credentials niya. And of course po, alam din naman po natin ng nangyayari po ngayon sa gobyerno po. Yung pamumuno ni VP Sara. Medyo, yun lang po. Ma'am, ikaw? For me po, accountability is a really vital thing in becoming a politician. So, if given the fact that both of them or one of them get to have that accountability and be responsible for mistakes to be able to serve the Philippines or yung taong bayan, I believe na right now, I'm still analyzing the facts. I'm still analyzing the resources or information about both of them. But I believe na hindi pa sure if mag-run si Leni. But ayun, to be honest, I still don't have an answer between both of them. But what I can say is that as a student, I'm still currently trying to figure out and trying to be more informed about the decisions that I will be able to vote on when I am part of the elections or like the people that will vote in the next elections po. Sa mga nagawa ni Mayor Leni, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan mo? Aminado na po kasi ako noong 2022 since hindi pa naman po ako masyadong politically aware nun. Pero nakikita ko po kasi na yung mga pamamalakad niya po and yung mga gusto niyang gawin nung mag-run siya ng president, feel ko po if 18 na po ako nung panahon na yun, siya po yung boboto ko. Yun lang po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Pwede po ba hindi magsaya? May issue pa tayo ngayon sa Paksilika. Anong masasabi niyo dun? To be honest, let's be true. May pros and cons, but let's always acknowledge kung ano yung what outweighs the other. And as we can see naman na yes, there's benefits coming from the Paksilika, yung developments in the Philippines, but let's always ensure na
kaya ba ng Pilipinas if ever mangyari or ipatupad yung Pax Silica. But yes, I do agree, AI development and globalization, innovation is a vital part in being able to have a successful country. But let's always consider the fact na if ever ganapin to, kakayanin ba ng Pilipinas? Yun po yung Same answer din po sa kanya since nga po yung Pax Silica po may pros and cons. Pero para po kasi sa akin, mas marami po yung cons niya kaysa sa pros. So, of course po, ano po ba mas nakakabuti po para sa bayan natin? Yung mas madami po ba yung cons? Or, di ba po? Yun lang po. Okay. Guys, yun lang yung tanong namin. Thank you sa oras niyo. Ingat kayo. Baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Lenny po. Siyempre Lenny Ano tayo. pong dahilan? Kasi siyempre good governance and very very clean background, and basta anyone who's educated will know that Lenny is really the best pick for 2028. Sana tumakbo siya. Saka transparent din siya sa mga ginagawa niya, and syempre si Sara parang wala naman ata akong nababalitaan na maganda dyan, and syempre para sa kinabukasan ng Pilipinas, syempre Lenny tayo. Yun lang po. Sir, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? For me, it was definitely yung outreach programs niya, starting with Angat Buhay. Kasi di ba meron siya nilabas na speech wherein sabi niya, a Vice President's only job is to prepare for presidency. Pero she did not just stay dun sa prepare for presidency, pero naging effective din siya para makapagbigay siya ng tulong sa masang Pilipino. Kahit yun nga, yung job description niya lang is prepare for presidency. Parang ganun na. Sir, another question sa impeachment ni VP Sara. In favor ba kayo? Yes po. Of Ano bang dahilan? course. Impeachment, I think it's a very obvious choice naman. May kasabihan when there's smoke, there's fire. So, parang hindi naman lalabas yung mga ganong evidences if it was unrealistic and wala sa katotohanan. And syempre, kung sino man yung dapat mawala sa pwesto, dapat mawala sa pwesto. Opo. Yun nga po, deserve nga po ni VP Sara na ma-impeach dahil din sa mga nagawa niya, and medyo marami rin po siyang issues na nangyayari, and hindi po ito maganda para sa Pilipinas. So, yun lang po. Last question, may issue pa tayo ngayon sa Pax Silica. Anong masasabi niyo dun? Pax Silica, actually, I don't want to answer something na I'm not that well versed in. Hindi pa ako nakapag-research masyado about Pax Silica, pero ang masasabi ko lang is, right now, I am not pro Pax Silica. I am leaning into anti-Pax Silica. Kasi ayun nga, it's just gonna drain our resources, and we all know that the Philippines isn't capable of handling such a big project. Sir. Yun nga din po, wala din po ako masyadong alam sa Pax Silica, pero sa mga nakikita ko po sa online, and more on anti po sila, and iniiwasan po nilang mangyari po yun. Yun lang po. Thank you sa oras niyo. Yun lang yung tanong namin. Thank you so much. Ingat kayo. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. For sure, Miss Lenny Robredo po. Miss Lenny Robredo po. Bakit po? I think given naman po about today's na nakikita natin sa bansa natin na wala po talaga kay Miss Duterte. Ayun po. Same thoughts din po. And I think Miss Lenny has a good reputation considering na she did a very good job and she's still a vice president here in the Philippines. Ma'am, another question sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya. Ano yung pinaka nagustuhan niyo? I think sa Naga City po ngayon, you can really see kung paano po nag-grow yung city nila compared sa previous mayor po na inano nila. Same thoughts din po sa kanila. Another question po sa impeachment ni VP Sara. In favor po ba kayo? And bakit? Yes po, kasi bakit po yung mga nasa taas nagagalit sa mga nangkukurakot na nasa ibaba nila? Well, sila pong mismong nasa taas yung nangungurakot. Yes, I'm also in favor then, and considering then that she's not that aware of the current issues here in the Philippines, like the Pax Silica. If you saw that one interview where she did not even acknowledge, considering that she is the vice president of our country right now, she's not aware of that issue, and I think that really speaks for it. Ma'am, last question. May issue pa tayo ngayon sa Pax Silica. Anong masasabi niyo dun? Yes po. So, parang for me po, dapat hindi po talaga siya ituloy kasi it would really affect all people po, especially in our environment.
parang why would we focus on Pac Silica? Well, dito nga po sa UST, dito po sa Espanya is bumabaha. So, why won't we focus to make our country better and not worse? Ayun lang po. Same din po, kasi it would be a big negative effect in our environment. And would it be really effective for the people? Kasi they said na it's good for those who are looking jobs, for more job opportunities. But should we really be looking into that when even our environment is slowly escalating down? Yan lang yung tanong namin. Thank you sa oras nyo. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Miss Lenny Robredo. Ano po dahilan mo? Siya po kasi yung lagi nagre-represent ng transparency para sa mga projects niya. As in, may resibo po lahat. Ma'am, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan mo? Sa lahat po ng nagawa niya, bukod po sa pagiging transparent, nakikita ko po kasi yung mga opinions ng mga taga Bicol na mas nag-improve po yung place nila. And kapag may bagyo, gaya po ngayon, is hindi po sila ganong nahihirapan and kompleto po yung service na binibigay ni Ms. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? And bakit? Yes po. Kung wala naman po kasi siyang ginagawang masama or kung ginagawa naman po niya yung trabaho niya bilang vice-presidente, hindi naman po siya dapat laging absent sa mga trial. Kasi kung confident naman po siya na 'di ba na siya yung vice president natin, dapat kaya niyang i-defend yung sarili niya. Pero yun nga po, lagi siyang wala. So, paano niya masasabi na siya yung vice president natin kung missing in action naman siya lang? Ma'am, last question na. May issue pa tayo ngayon sa Pac Silica. Anong masasabi mo dun? Nakakalungkot po kasi parang government po yung unang nag-decide. Tapos nakakita po ako ng mga clips ng mga taong ini-interview, lalo na po yung mga indigenous people na hindi pa sila pinapanganak, na yung mga burial po ng mga ancestors nila nandun. So, paano nga naman po kung lalagyan po yun ng data center, di ba? Nakakalungkot lang. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you sa oras. Thank you sa oras. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang Lenny po. dalawa. Agad. Lenin Matic agad. Lenny. I mean like, ako muna. Go. Madami na pong reason kung bakit wag si yung other party. Ngayon pa lang po is parang she's unaware of a recent issue about Pac Silica, and what about the other upcoming issues kung siya po ang mapipili for 2028. So yun po, that's why I'm Lenny po. Yeah, I'm for Lenny din po kasi isn't it obvious for some reasons, lalo sa mga credentials pa lang itself, and nagre-reflect na po sa atin yung binoto natin last elections. The recent flooding, kami po yung Lumusong po kami sa baha. Yan. So kami yung mga first-hand survivors, I would say. First-hand survivors ng baha. So ayun. Okay po. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Pinaka-mainly sa akin is yung Angat Buhay project niya. Ayun Yes. lang. Ayun na. Honestly. It scopes a very large amount of people na natulungan niya. Ayun na yun. Ayun na yung akin. Hindi ko na papahabain pa. Same answer. I don't have to elaborate further, Lenny. Yun lang po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo and bakit? Yes. If a person to be impeached is like, if she deserves it, nagawa niya yung mga napakita niyang behavior, actions is parang worth na ma-impeach siya. So like, why not? She's done multiple things for this country, maybe. Pero, I'm in favor. Ikaw? I'm in favor kasi una sa lahat, she should be held accountable sa lahat ng mga nangyayari. Confidential funds, pagdating sa mga funds ng education, ayun na, don't need to elaborate na. Ayun lang po. Ngayon sa Pac Silica, anong masasabi niyo dun? I do not agree. No. Very simple reason. Parang na ano po kasi tayo ng anong bansa yun tayo nag-ano ng Pac Silica? Vietnam. Vietnam ba yun? US. I feel like parang ginagamit po nila yung Philippines. They know the Philippines is very resourceful. The Philippines is very
resourceful. The Philippines is very industrial. Industrial tayo in a way na that won't cost our environment, our livelihood, our way of living, and the beauty of our country. And I feel like kung ngayon pa lang is parang from the most of the AI platforms na uubusan na tayo ng tubig, paano pa kali kung matutuloy yung Pax Silica na yan? Like what more if Pax Silica were to be really pursued? Like yun po. Same thought. Sabi niyo na lahat. Okay, guys, yun lang naman yung tanong namin and thank you sa oras nyo. Ingat kayo, mag-ingat kayo. For 2028, baka kami napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Of course, kay Lenny po. Si Lenny po. Ano pong dahilan? Tinatanong pa po ba yun? Sorry po sa school pero kasi of course alam naman po natin ginawa or yung history po ng family ng Duterte. Ayun po. Ma'am, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan mo? Of course po, nung nagsimula po siya ng mayor po sa Naga po. Ayun po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Of course, in favor po. Ano pong dahilan? Yung million-million pong nawawalang confidential funds ng Pilipinas. May issue pa tayo ngayon sa Pax Silica. Anong masasabi niyo dun? It's a big no po. Kawawa po yung mga farmers po natin. Mawawala po sila ng trabaho. And yung tubig din po naman. Yun. Ayun po, same answer po. Lalo na po dito sa Sampaloc, Manila. Nakikita naman po natin doon po sa previous na bagyo kung gaano po yung pagbaha po natin. Ayun. Ito lang yung tanong namin. Thank you sa oras. Thank you sa oras. For 2028, baka kami napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Miss Lani. Ano pong dahilan? Kasi based naman po sa records ni Miss Lani, kitang-kita naman po natin na nag-offer siya ng good governance po. And syempre mas lesser evil kesa sa isang side. Sir, another question sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya. Ano yung pinaka-nagustuhan mo? Siguro yung pagiging makatao niya sa mga Pilipino, like yung pagtulong niya sa mga bagyo, sa mga nasalantay, mga free medicines, and such po. Yun, sa impeachment ni VP Sara, in favor ka ba? Yes po. Kasi po, sobrang loud na rin po ng disrespect na binibigay sa atin ni VP. Together with po yung mga nagawa niya, parang deserve niya naman po ma-impeach. May issue pa tayo ngayon sa Pax Silica. Anong masasabi mo dun? For me po, no to Pax Silica kasi po isa po siyang malaking agricultural and environmental problem po sa Philippines kasi it will disrupt like agricultural lands po natin, yung mga farmers, yung mga workers. Mas mahirapan po sila and especially po yung mga animals po na nakatira. Sir, yun lang yung tanong namin. Thank you sa oras mo. Baka kami napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Kakamping po, kakamping. Undecided pa. Pero binoto ko sila yung 2022 election. Ano pong dahilan? Transparency. Saka kita naman sa mga nagawa niya for the past administration niya. Saka yung sa Naga ngayon. Sir, Yun din po yung idadagdag ko, yung sa ginawa niya po sa LGU ng Naga. At lagi po siyang transparent sa lahat ng projects. Kita naman po sa social media. And yun po, compared po sa other candidate, mas maganda po yung credentials ni... Sir, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Hindi po kasi ako sure sa mga nagawa niya po in the past kasi po hindi pa po ako botante nung 2022. Naging botante lang po ako nung recent senatorial elections. So, yun lang po yung makaalam po yung recent lang po. So, sa pwedeng matrack yung mga budget para mga ganyan. Pero alam ko, proposal pa lang yun. Pero at least is meron siyang platform para sa mga budget like that. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ba kayo? Yes po. Anong dahilan? Kasi po sa mga evidence po na pinapakita ng mga prosecution and sa witnesses po, in my opinion po, mas naglilin towards po ako sa mga evidence na pinapakita as opposed po sa mga pinapakita po ng defense. So, mas matimbang po sa akin yung yes. In favor kasi clear naman lalo na yung mga evidences na ipinakita ng mga witness. And wala naman siguro siya dun kung wala talaga siyang ginawa sa kaban ng bayan. May issue pa tayo ngayon sa Pax Silica. Anong masasabi niyo dun? Ayoko po sa vaccine.
oppose po ako. Kasi po in my opinion po, mas mahalaga po pakinggan yung mga pangangailangan po ng mga farmers na maapektuhan sa area. At kaya pa rin naman po nating magpatuloy as a country nang wala pong Paxilica. Ako para sa akin kasi taga Tarlac din ako. So marami talagang maapektuhan, lalo na't kami. Ang hina-hina na nga ng tubig sa amin. Maraming naapektuhan sa Paxilica, lalo ng mga indigenous people sa mga nakatira doon. Parang global problem siya kapag natuloy yung data center about sa Paxilica. So, ayoko. Ganun. Yun lang yung tanong namin. Thank you sa oras niya. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Napipisil? Like I need to choose? I'll always go for Len. Anong dahilan? Well, in terms of knowledge po kasi, I think, although we can easily say na si Sarah, she's somewhat capable in terms of studies, but I feel like Lenny just has more credentials overall. And considering that currently what Sarah is doing right now as our vice president, she really isn't doing well. And when she was asked about what is Paxilica, she didn't even know what to say and what her answer is, if she wants it to be approved or disapproved or not. And overall, Lenny is just, for me, is the better option as our newest president if ever Lenny will decide to run again. Another question po, sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka nagustuhan mo? Sa nagawa po ni Lenny, even when she was mayor, I feel like, even VP, I haven't done that much research yet because I wasn't entirely politically aware. But I think what she has done that has the best thing that she has done for me is that she approved certain laws regarding academics and health benefits for the people po. And that goes to show that she is doing things mostly for the people and not just for the achievement that she wants for herself and her ideals. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? And bakit? Definitely. Because somehow, for the people who voted Sara and Marcos, I can see that maybe they might see something in him. But for me personally, I just really don't. I am in favor is because first of all, doon pa lang po sa confidential funds, wala na po siyang mabigay na direct answer as to where she used those funds for. And I think it just goes to show that if a president cannot be accountable for their own actions, they shouldn't be responsible for a nation. So, May issue pa tayo ngayon sa Paxilica. Anong masasabi mo dun? definitely no. Because in terms of for Paxilica po kasi, it will affect a lot of people. Oh, you guys can easily say na it has a lot of benefits, but it's just AI. And personally, AI shouldn't be able to replace the common things that humans can do. So personally, I really am against Paxilica, considering that a lot of people will be removed from their homes and a lot of species will indefinitely might go extinct because of these issues po. That's it. Sir, thank you sa oras mo. Yun lang naman yung tanong namin. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Kung papapiliin po ako si Ma'am Lenny po. Same po, pero since nga po right now po, diba, hindi niya po kinoconsider yung pagtakbo po. Pero if ever na magkaroon po ng chance na mag-file po siya po yung iboboto. Ano pong dahilan? Nakita naman po natin like since the pandemic po as she was the VP at that time po na parang nakita po natin na may action po siya like she had plans for the frontliners po na parang binigyan po niya ng dorms yung mga frontliners po natin at that time. And as students po na related po sa med, it's something na parang very happy po kami to see. She's someone who will look out for us po in times that kailangan po natin ng help from the government. Sa opinion ko naman, if compare kasi natin silang dalawa talaga in terms of their giging vice president nila ngayon, kitang-kita naman na medyo may malaking difference sila. Especially in terms of pag-manage nila ng allocated funds na allocated for their office. Diba naglabas na po ng
records na wala nangyaring corruption during the term of Vice President Lenny. And compare sa current na nangyayaring trial with VP Sara, and with the attitude that she's showing right now, I don't think she's fit for president talaga. She chooses to not attend her trials, what more to attend for the needs of our people. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Kagaya nga po last time, as students po na related po sa pag-take care po ng mga patients po, and yung mga nagawa niya po nung pandemic po is related din po doon, kagaya po nung sa frontliners nga po na nasabi ko po. I can say that kung may nagawa po siya as a vice president po dati na maganda po para sa ating lahat, I can say na what more can she do po if naging president din po siya. In my opinion, during that time na she was vice president, I wasn't really that educated on her work. So, wala ako ganong masabi na feel ko. Pero as of now, I am very moved by her non-government organization, yung Angat Buhay. Since very active din yung organization na yun sa hometown ko. And with the things that they do in my hometown and for other places din na napakabilis nila in terms of providing care, service to our people without expecting anything in return. So, yun nga, kagaya ng sinabi niya, what more could she do and how good would it be for our country to have that kind of treatment coming from our president. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? As of now po, with the evidence na nakikita po natin sa impeachment trial, nakikita po natin na may lumalabas pa pong mga suspicious names po na parang hindi po ma-explain ng mga witnesses po ngayon at saka yung mga nagtatanong po sa kanila about those said suspicious names po. I can say na parang leaning na po ako to impeach Sara po kasi po with all that evidence po ngayon, mapapasabi na lang po tayo na parang hindi pa po ba tayo mamumulat sa mga nangyayari po sa atin. Like harap-harapan na po tayo parang niloloko. And sana naman po as this impeachment trial po proceeds, I hope that truth will come out po and makapag-decide na po tayo kung impeach po natin si Sara. Ayun po. In my opinion naman, I am also for it since ang dami nga lumalabas na evidence and marami din lumalabas pang suspicions on her behavior and her movements as well as yung funds na nakukuha niya as vice president. Tapos, ang latest na nakita ko is the coincidence na there was a recipient ata or of money dun sa office ni VP Sara and it had the same surname as Senator Risa Hontiveros and same birth date. So, apakalaking coincidence niya and as well as yung mga names na lumalabas. I admit medyo nakakatawa talaga siya. Pero parang yun nga na imagine yung the second highest government official straight up lying to your face and stealing money from the people instead na magamit yung pera na kinuha niya sa akin to further develop our education system. If yun nga, as the trial goes on, I hope makakuha tayo ng good results with enough justification and that it is gonna help us relieve a burden, lalo sa ating Filipino taxpayers, knowing na doon napupunta yung tax money natin. May issue pa tayo ngayon sa Pax Silica. Anong masasabi niyo dun? I am fully against Pax Silica po kasi po, as we can see now po sa news, there are a lot of people po within that area. I can say na parang dati pa po sila doon and they will be displaced if Pax Silica po will be continued to be built po on their land po. And if that happens po, saan po sila ililipat? Ano po yung magiging measures po para matulungan po sila na makalipat po at magkaroon po ng livelihood po outside of their current area po doon? I am also against it. Wala siyang sufficient assurance from our government tungkol sa kung anong mangyayari sa bansa natin. Right now, na nagkakaroon na sila ng usapan
during na ginagawa yon and after and to the years to come. Since ang pinapromise lang sa atin na magkakaroon ito ng job opportunities for us Filipinos, magkakaroon daw tayo ng economical growth. What good would that do to us if hindi assured or walang any writing that would prove or that would say na we would be getting that? If ever man magkaroon ng job opportunities, it's not long-term. Siguro long-term for other people, pero yung rise in job opportunities nila, it's not guaranteed. To summarize it, yung mga benefits daw na makukuha natin doon, there's no guarantee that we would be getting that or that we would be benefiting a lot from that compared to the damage that it would do for our environment. So, yun po. Thank you sa oras nyo. Yun lang naman. Thank you.